Maghaharap ang Suiza at Colombia sa isang knockout na laban kung saan walang puwang para sa pagkakamali at napakalaki ng gantimpala. Isang pwesto sa 8 pinakamahusay na koponan sa buong mundo. Gaganapin ang laban sa kahangahangang BC Place sa Vancouver, isa sa mga pinakamodernong stadium sa Canada at naging lugar ng ilan sa pinakamahahalagang laban sa World Cup na ito. Inasahan ang pambihirang atmosfera dahil libu-libong tagahanga ng Colombia ang bumiyahe sa Vancouver para suportahan ang koponan ni Nestor Lorenzo. Pero simula ngayon, hindi na mahalaga kung paano ka nakarating dito, hindi mahalaga kung ikaw ang nanguna sa grupo, hindi mahalaga kung nahirapan kang makapasok. Magsisimula ulit ang lahat. 90 minuto, isang dagdag na oras kung kinakailangan at kung kailangan pa, isang penalty shootout. Isa lang ang magpapatuloy mangarap na maiangat ang World Cup kaya dumiretso na tayo sa impormasyong hinahanap ng lahat. Anong oras maglalaro ang Suiza laban sa Colombia? Sa Espanya, magsisimula ang laban ng alas 10 ng gabi. Sa Portugal, magsisimula ito ng alas 9 ng gabi. Sa Colombia, magsisimula ang laro ng alas 3 ng hapon. At sa Peru at Ecuador, magsisimula rin ito ng alas 3 ng hapon. Sa Panama, magsisimula rin ito ng alas 3:00 ng hapon sa Mexico. Ayon sa oras ng sentro ng bansa, magsisimula ang laban ng alas 3:00 ng hapon. Sa Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador at Nicaragua, magsisimula ito ng alas 2 ng hapon. Sa Venezuela, Bolivia, Chile at Paraguay, ang unang sipol ay alas 4 ng hapon. Sa Argentina, Uruguay at Brazil, magsisimula ang laban ng alas 5:00 ng hapon. Sa Dominican Republic, Puerto Rico at Cuba, magsisimula ito ng alas 4:00 ng hapon. Kung nasa Estados Unidos kayo, ito ang mga oras. Sa East Coast, New York, Miami, Orlando, alas 4:40 ng hapon. Sa Central Zone, Dallas, Houston, Chicago, alas 3:30 ng hapon. Sa Mountain Zone, Denver, alas 2:20 ng hapon. Sa West Coast, Los Angeles, San Francisco, Seattle at Vancouver, alauna 1:00 ng hapon. Sa Canada, Toronto, Ottawa at Montreal, alas 4:40 ng hapon. Winnipeg, alas 3 ng hapon sa Winnipeg, alas 2 ng hapon sa Calgary at Edmonton, 1:00 ng hapon sa Vancouver. Suriin nyo ng mabuti ang schedule ninyo dahil haharapin ng Colombia ang isa sa pinakamahalagang laban nila sa World Cup kontra Switzerland na laging lumalaban sa mataas na antas at nais bumalik sa hanay ng malalaking koponan. Ikalawang bahagi, saan mapapanood ang Switzerland versus Colombia, anong TV channel at opisyal na platform? Heto na ang tanong, saan mapapanood ng live ang Switzerland versus Colombia? Kung nasa Colombia kayo, mapapanood nyo ng libre ang laban sa Caracol Television at RCN Television. Bukod pa rito, mapapanood din ito sa The Sports at sa platformang DJO na mabibigay ng kumpletong coverage. Mula ilang oras bago magsimula ang laban, may mga analysis, live na koneksyon mula Vancouver at lahat ng pre-game coverage ng laban. Sa Espanya, mapapanood ang laban sa La Uno ng Telebisyon Espanyola. Bukod pa rito, pwede ring sundan ang laban sa RTVE Play gamit ang kahit anong device. Available din ito sa DAZN na patuloy na nagbibigay ng kumpletong coverage ng World Cup 2026. Sa Switzerland, maaari mapanood ang laban sa SRF, RTS at RSI depende sa rehiyong lingwistiko pati na rin sa mga opisyal na platform na may karapatang mag-broadcast. Sa Portugal, Sport TV ang namamahala sa pagsasaimpapawid. Sa Mexico, ipapalabas ito sa Kanal 5 Las Estrellas, TUDN at VIX. Sa Estados Unidos, may dalawang option para mapanood ang laban. Sa Ingles, Fox Sports App at Fox One. Sa Espanyol, Telemundo, Peacock, Fubo. Sa Canada, mapapanood ang laban sa TSN, CTV at RDS. Sa Timog Amerika, bukod sa The Sports at DGO, mapapanood din ito sa mga pangunahing pambansang network. Argentina, Telefe, Taisi Sports, The Sports at DGO. Chile, Chilevisión, The Sports at DGO. Uruguay, The Sports at DGO. Paraguay, Tigo Sports, The Sports at DGO, Brasil, TV Globo, Sport TV at KCTV, Perú, América Televisión, The Sports at DGO, Ecuador, Teleamazonas, The Sports at DGO, Venezuela, Televen, The Sports at DGO, Bolivia, Retuno, Unitel, The Sports at DGO. At kung sinusundan mo kami mula sa gitnang Amerika, tandaan mo ito.
Costa Rica, Teletica, Guatemala, Chapin TV, Honduras, Televicentro, El Salvador, TCS. Nicaragua, Canal 10 Panamá, RPC TV at TVN. Sa Caribbean, tulad ng Republika Dominicana, Puerto Rico at Cuba, mapapanood ang laban sa The Sports, DGO at mga lokal na operator na may karapatang magpalabas ng World Cup. Kaya alam nyo na, hindi mahalaga kung saan kayo nanonood. Maghaharap ang Switzerland at Colombia sa knockout match para sa tiket sa quarterfinals. Ang Colombia ay nais magpatuloy sa paggawa ng kasaysayan habang ang Switzerland ay gustong patunayan na sila ay isa sa pinakamahirap talunin sa malalaking torneo. Pagkatapos talakayin ang schedule at kung saan mapapanood ang laban, oras na para pag-usapan ang posibleng magpasya sa knockout match na ito. Mga posibleng line-up at mga susi sa taktika ng laban ng Switzerland versus Colombia. Unahin natin ang Colombia. Si Nestor Lorenzo ay maaaring gumamit muli ng 4-2-3-1 na pamilyar na may balanse sa gitna at maraming kalayaan para sa kanyang mga manlalarong kayang magbago ng laro. Camilo Vargas ang magiging goalkeeper sa posibleng lineup ng Colombia. Sa depensa, si Daniel Muñoz ang right back, sina Davinson Sanchez at Carlos Cuesta ang mga center back, at si Johan Mojica naman ang left back. Sa double pivot, maaring lumabas si Jefferson Reyes. Sina Lerma at Richard Rios ay mahalagang manlalaro para suportahan ang kuponan, manalo sa duelo at pigilan ng Switzerland na makatakbo kapag nawalan ng bola ang Colombia. Sa unahan, magiging susi ang linya ng tatlo, si Luis Diaz sa kaliwa, si James Rodriguez bilang attacking midfielder at si John Arias sa kanan. Sa harap, si John Cordoba o Rafael Santos Bure ang pangunahing striker, depende kung gusto ni Lorenzo ng mas pisikal o mas maraming galaw. Maaring gumamit ang Switzerland ng 3-4-2-1 na formasyon. Sa goal, si Jan Sommer ang magbabantay. Ang katlong sentral na depensa ay maaaring binubuo ni Manuel Akanji, Nico Elbedi at Ricardo Rodriguez. Sa mga gilid, si Sylvain Widmer sa kanan at si Michel Avichier sa kaliwa. Sa gitna ng midfield, si Granit Xhaka ang magiging sentro ng koponan. Kasama niya si Remo Freuler, sina Dan Doye at Ruben Vargas ay maaring gumalaw sa pagitan ng mga linya habang si Abrel Embolo ang magiging sentrong striker. Magaganap ang malaking labanan sa midfield. Dapat pigilan ng Colombia na maging komportable si Xhaka. Kung makakatanggap ng walang bantay ang kapitan ng Switzerland, maaaring kontrolin ang ritmo, pabagalin ang laban at dalhin ito sa isang napakahirap na sitwasyon para sa kalaban. Kaya mahalaga ang trabaho ni Lerma, Richard Rios at James. Isa pang susi ay nasa gilid. Maaring maging mapagpasang tunggalian ang laban ni Luis Diaz kina Wismar o Akanji. Kung makakalamang si Lucho sa harapan, maaring mabuksan ng Colombia ang laro. Mahalaga rin ang espasyong maiiwan sa likod ng mga wingback ng Switzerland. Kung umabante ang banda ng Switzerland, may espasyo ang Colombia para makatakbo sina Diaz, Arias at Muñoz. Sa depensa, kailangang maging alerto ang Colombia kay Embolo, isang malakas, mahirap bantayan at napakapiligrosong striker kapag umaatake sa mga cross mula sa gilid, at mag-ingat din sa mga set piece. Matangkad at magaling sa cross at ere ang Switzerland. Dapat iwasan ng Colombia ang mga unnecessary foul malapit sa area. Pwedeng mapasya ang laban na ito sa maliliit na detalye. Isang turnover, isang transisyon, isang corner kick o isang biglang paglitaw ni na James o Luis Diaz. Malakas ang Colombia pero may sapat na karanasan ang Switzerland para pahirapan ang kalaban.